Magandang araw po sa lahat ng sumusubaybay dito sa Nobs Vlog. So mga kaps, guys at mga kababayan natin na patuloy na sumusubaybay. So magkakaroon tayo ng dalawang episode ngayon. Hatiin natin ito sa dalawang part. So part 1 tayo ngayon. Ang magiging topic natin ay bibigyan natin ng reaksyon itong bagong video ni Epifanio Asong Labrador na patuloy pa rin sa panunuligsa sa Iglesia ni Cristo. So, shout out sa lahat ng mga kapatid, no? Luzon, Visayas, at Mindanao. So, patuloy, no? I-share ang ating channel para ang iba pa nating mga kababayan ay makabahagi at makapanood naman. So, di na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Tuloy na tayo sa ating magiging topic. So, para po sa ating mga kababayan na nagpapabot po palagi ng kanilang suporta at syempre ng kanilang mga magagandang sinasabi at comments doon sa ating comment section. Magandang araw po sa inyo at maraming salamat din, ano. At syempre lalong-lalo na doon sa mga kakampi natin o kaisa natin na talagang nananalangin po para sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. Kung ating po mapapansin, mga kababayan, mga guys, ito po yung laging intro ni Epifanio Labrador sa kanyang mga vlog. Yung pinabati niya yung mga supporters daw niya na walang sawa na tumutulong sa kanya. At ganun din, yung ipinapanalangin daw siya. Siyempre, ganun talaga ang intro para makumbinsi mo yung mga manonood mo na maraming nakikisimpatiya sa ginagawa mong pag-vlog. Sige, pakinggan natin ang kanyang mga sasabihin pa. Alam naman ninyo na natin na talagang nagngingit-ngit po sa galit ang Iglesia ni Manalo. No, hindi po Iglesia ni Cristo, kasi ang Iglesia po ni Cristo, ang tinuturo po ni Cristo sa mga Iglesia ni Cristo ay pag-ibig, pangunawa, pagmamahal. 'Yon. Hindi po kagaya ng Iglesia ni Manalo. Natingnan niyo yung mga comments ng mga membro ng Iglesia ni Manalo. Atin pong mapapansin, sa tuwing babanggit siya ng Iglesia ni Manalo, ay ganito lagi ang kanyang dinaragdag na para daw ito sa Iglesia ni Manalo at hindi sa mga Iglesia ni Cristo. Kasi nga daw, ayan siya, parang ibig niya, kasi nga daw yung Iglesia ni Cristo daw is hindi nagingit-ngit, hindi nagagalit, no? Hindi, ibig sabihin mapagpatawad, mapagpaumanhin. Ngayon, tinignan niya yung mga comment box, no? At doon siya nagbabase ng mga comments. Kung di ka ba naman kulukoy no? Epifanio Labrador, sa ginagawa mo lang pagmumura sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. No, kahit nasabihin mong Iglesia ni Manalo yan, Iglesia ni Cristo pa rin yan. Kasi hindi po nabuo yung pangangantyaw, no, na kasabihan, na pag-aalipusta, kaya nagkaroon ng katawagang Iglesia ni Manalo. Pero sa totoo lang, Iglesia ni Cristo po yung mga tinutukoy mo. Kaya wag mong linlangin, no, sinasabi ko lagi sa mga ginagawang pagsasalita, wag mong linlangin yung mga manunood mo, wag mong utuin yung mga viewers mo, di ba? So punta tayo dun sa mga comment, no? Yung comment, natural. Minura mo, meron bang magpapasalamat sa iyo diyan? Meron bang sasabihin na praise the Lord, Epifanio Labrador, no? Na mga membro ng Iglesia ni Cristo, sa gayong nilalait mo sila, minumura mo, no? Nilalapastangan mo, lalo na ang tagapamahalang pangkalahatan nila. Ganun sinasabi ko lagi sa iyo, no? Wala kang utak, no? Wala kang utak na ginagamit. Pang sariling kapakanan, pang sariling akala mo lamang ang lahat ng mga sinasabi mo, no? Tuloy tayo. Talo pa po yung mga gangster, no? Tapos ang lakas nilang magsabi, Iglesia sila ni Cristo, yung pala Iglesia ng Diablo. Makikita nyo naman Makikita nyo sa kanilang mga galawan, sa kanilang pananalita. So sa araw na ito, mga minamahal ko, ayan, sa ganyang uri ng mga pananalita mo, no, yung mga pagtutungayaw na lumalabas sa bunganga mo, tapos ipinatutungkol mo sa mga Iglesia ni Cristo, so mag-expect ka ng magandang ilalagay dyan, i-comment nila sa'yo, kundi ka ba naman ugok, di ba?
Di ka kasi talaga, no, di mo pinapagana yung utak mo. Meron ka lang gustong patunayan sa sarili mo, no? Pinapatunayan mo lang na kampon ka ng dyablo na nagsasalita ng pawang kasinungalingan. Kung mga kababayan, gusto ko munang isingit. Kasi may nagtatanong po sa akin, marami nagtatanong, at marami din nang babatikos na sabi niya, kaya daw tinitira ko ang INC dahil sa utos daw ng ating mahal na Pangulo, o binayaran ako ng ating mahal na Pangulo, o binayaran ako ng mga politiko para batikusin, sirain, talagang anuhin ng iglesia ni Manalo. Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, kung maaalala po ninyo, bago po itong nangyari na kung saan talagang kumbaga nag-wild ang iglesia ni Manalo. Hindi po iglesia ni Cristo kasi hindi po marunong mag-wild, hindi marunong magbanta, hindi marunong manakot, hindi marunong kung ano man. No? Yun po ang tunay na iglesia po kasi ni Cristo. Ang tinuturo po ng mga alagad ng Diyos diyan, no? Pag-ibig, pangunawa, pagmamahal. Kung babasahin niyo yung Bible, taliwas po doon sa ginagawa nila ngayon. Taliwas na taliwas po talaga mga minamahal kong mga kababayan. Malayo sa nakasulat sa Biblia, no? Malayo sa nakasulat sa Biblia. So, Dito, pansin na pansin na yung takbo ng utak mo wala sa tamang direksyon. Kasi pag nagsasalita ka, sisimulan mo dun sa isang bagay na binuksan mo yung tungkol dun sa issue na inutusan ka, may nagbabayad sa'yo na politiko. So, nabanggit mo na, nasimulan mo na, biglang nakambyo ang sinasabi mo, napunta ka naman dun sa Iglesia ni Manalo at Iglesia ni Cristo na tinutukoy mo. Hanggang sa, ayan, no, nag-quote ka na naman ng mga bagay na hindi mo naintindihan tungkol sa totoong Iglesia ni Cristo. Kaya makikita natin, walang kredibilidad yung mga pananalita mo kasi kung ano yung papasok sa utak mo lang na gusto mong na lalabas ka agad sa bunganga mo at ang layunin mo ay talagang siraan, no? Maninira ka na lang ng kapwa mo o siraan mong Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng pagsisinungaling mo. para po sa akin mga minamahal ko mga kababayan, kung maalala ninyo, dati na natin tinira to Kaya lang, pinagbigyan ko yung aking kamag-anak, pinagbigyan ko yung aking yung kahilingan ng mga mahalagang tao sa buhay natin. Na tigilan na yung pagbirada sa iglesia ni Manalo. Pero dahil nga sa hindi sila tumitigil sa kanilang kawalangyaan, kagaguhan, kung saan ginagamit nila yung kanilang membro para po sa kanilang sariling kapakanan, hindi po natin papayagan yan. No? So, akala po kasi nila, porket tinigil na natin, pag gumawa sila ng hindi maganda, tatahimik si Epifanio Labrador. Doon sila nagkamali. No, akala siguro nila, napakalakas na talaga nila. Akala nila talagang sila na yung kinakatakutan, sila na yung pinaka makapangyarihan sa buong bansa. Kaya eto, alang-alang po sa taong bayan, alang-alang po sa katotohanan, alang-alang po sa karapatan ng ating mga kababayan, alang-alang po sa boses ng ating mga kababayan na hindi nila maisigaw. Tayo po ang nagsasalita para sa kanila. Wow, ang galing mo namang gumawa ng gimmick. Napakahusay mo mag-divert ng mga ng mga istorya. Sinaway ka na kamo ng mga kamag-anak mo. Ganun na, ibig sabihin may mga nagpayo na sa iyo. Ibig sabihin yung mga nagpayo sa iyo na alarma na yon na yung ginagawa mo hindi pala tama. 'Di ba? Kasi hindi ka nila sasawayin kung tama yung ginagawa mo. Ngayon pinayuhan ka na, sinaway ka na. Ayun naman sa sinabi mo. So pinagbigyan mo, tumigil ka. Pero, sabi mo nga, dahil sa hindi tumitigil, sa mga paggawa sabi mong issue na yan, kaya ka nagpatuloy na naman. Ilang araw ka lang tumigil di ba? 2, 3 yata. Ganun ba yan? Ngayon, ang ginawa mo, ayan, nagpatuloy ka naman kamo. Ang galing dahil sa gusto mong maging boses ng bayan, boses ng mamamayan,
para doon sa mga gustong magsalita pero hindi makapagsalita, no? Alam mo, Panyong, okay sana kung yung mga sinasabi mo is mga totoo. Pero kung ang basihan mo lamang is yung chismis, balita galing sa iyo, nag-research ka sa YouTube, sa Google, 'di ba? Nagtanong-tanong ka lang, nakibalita ka lang, may nagkwento lang sa iyo, ay masasabi nating hindi valid na mga na mga katibayan para patutuhanan mo lahat ng mga sinasabi mo. So bahagi pa rin 'yan ng kasinungalingan, no? Pag-iimbento, kumbaga chismis, no? Chismoso, no? So isa kang chismoso, gano'n 'yan siya. Okay, so tuloy pa natin, no? Yung mga kasinungalingan mong gagawin. So nagsimula lang naman po ito doon po sa kanilang pakikialam, sa kanilang panluloko sa taong bayan na peace rally, national peace rally na ang katotohanan national paninira rally lang pala ang gagawin nila. So magaling silang manira, magaling silang kumbaga manira ng ibang tao, pero pagka sila ay tinira, kung manggalaiti, mga minamahal kong mga kababayan, ay talagang masasabi mo talaga, parang mga asong ulol na gustong mangagat, parang mga lobo na gustong mangagat, gustong kumain ng karne. So mga minamahal kong mga kababayan, Ayan. So, inulit mo naman, no? Ang naging dahilan mo, dahil ka nagkakaganyan, kaya ka nagkaroon ng, ibig sabihin, kaya nasira uli ang utak mo, ang ulo mo, dahil doon sa ginawang rally for peace ng Iglesia ni Cristo. Doon, sinabi mo na, hindi rally for peace, kundi rally for paninira. Di ba? Kasi doon, nasaktan ka doon sa sinabi, no? Ng speech ni Camarcoleta, no? Na ang binanatan yung siwalat niya, pagpapaliwanag niya tungkol sa nangyari doon sa Quadcom. Ang ginawa, ang pumasok sa isip mo doon, na tinira yung amo mo. Sa totoo lang, may amo ka eh. May boss ka eh. Kaya yun ang pinanggagalaiti mo talaga. Ikaw nang gagalaiti. So kanina, hindi mo natuloy kasi kanina na sana i-deny mo na tinutulungan kanila, no? Ipa sa politiko kanina na may tumutulong sa iyo, tutulungan ka ng PBBM, hindi mo natuloy kanina. Ngayon, makikita dito na galit ka doon dahil sa paninira. Sinong sinisira doon, 'di ba? Sa isip mo, ang sinisira doon is yung amo mo. Kaya may amo ka, tuta ka. Hindi ka tuta, aso ka, 'di ba? Aso ka nung amo mo. 'Yan ang maliwanag diyan. Okay, tuloy natin para mas maging malinaw yung mga issue na sinasabi mo. Para sa akin, hindi po tayo magpapasindak sa Iglesia ni Manalo, no? Kasi Iglesia ni Manalo lang yan. Mapatay man nila ako o hindi, okay lang, no? Paano man ang kanilang magagawa sa akin, okay lang din. Pero isa lang sisiguraduhin ko, lalaban po tayo ng parehas. Lalaban tayo sa bayan kung kinakailangan. At yan ay araw-araw po natin pinaghahandaan, no? So kaya nga yung mga kaibigan natin, mga kasama natin, tayo nagpapaturo para kahit nga sa mga bagay-bagay na at least, 'di ba? Bago man nila tayo makuha, bago nila tayo sisiguraduhin ko naman na mas maraming matutumba sa kanila at maraming tuwid ang paa, no? Maraming iuuwi sa kanila na tuwid ang paa. Kaya nga sabi ko nga dati naman akong nangingisda, so sanay tayong gumawa ng dilamita nung pang dagat para sa mga isda. Sa amin yan sa basta sa amin sa probinsya namin ang tawag diyan dilamita, ang tawag diyan. So sabi ko nga pag nagkamali-mali sila ng sa akin ewan ko na lang siguraduhin mo lang na kapag ikaw na pag tumahol yung mga aso ko siguraduhin mo lang na hindi ka aatras dahil sisiguraduhin ko 'di ba? So Hindi ka sinisindak ng Iglesia ni Cristo, hindi naninindak ng Iglesia ni Cristo. Nag-aaksyon ang Iglesia ni Cristo. Kasi nga, ayan na nga, may mga nakafile ng mga kaso sa'yo. So, yun ang haharapin mo. Tsaka, ikaw ang nananakot di ba?
pinagbabantaan mo na pag pinasok ka dyan, lalaban ka ng sabayan, may mga papantay ang mga paa, di ba? Mga istorya ng walang kwenta, di ba? Istorya mo yan dyan sa mga kasama mo, dyan sa mga grupo mo. Okay? Kasi hindi naman iglesia ni Kristong susugod dyan sa iyo eh. Di ba? Ba't kami susugod dyan? May prosesong gagawin. So, batas ang uusig sa iyo. May kaso ka pa nga pala eh. Di ba? No. Marami ka palang kaso, tinakasan. Takas ka lang pala eh. No? Takas ka lang pala. Ibig sabihin, kaya ka nag-face mask para hindi ka ma-pinpoint na ikaw talaga yan. Ganon. Tapos nag-alias ka ng Epipanyo Labrador. Ano yung pangalan mo? Tunay? Richard? Ano yun? Balyehos? Ano yun, ha? Mamaya, lalagay ko dyan, no? Si Richard, ano kay? Balyehos. Ano yung isa yung pilido mo? Mamaya, ilalagay ko na lang dyan sa screen para malaman ng taong bayan. So, yan ka. Di ba? Kaya hindi kami pupunta dyan na susugod sa'yo, no? Bakit? Bakit namin ibubuwis yung buhay namin sa walang kwentang katulad mo? Yung batas ang usig sa'yo. So, ihanda mo yung mga dilamita mo, di ba? Baka ano yan, baka maulanan yan, no? Baka maumido. Ihanda mo yan kasi pang counter mo. So, ipakita mo na lang yan pag panahong nandyan, ha? Pag talagang hindi ka susuko, okay lang, makikibalita na lang kami. Wala naman palang kwenta sa yung buhay mo, di ba? Kahit mamamatay ka kamo, kwento ka na lang. So, magiging isa ka na lang kwento ang mangyayari sa buhay mo. Okay. Tuloy pa natin. Nung pa man, sabi ko nga, maliban na lang kung makikipag-usap sila sa akin ng matino, makikipag-usap sila sa akin ng maayos, kakausapin natin sila ng maayos. Pero kung patuloy kayo nagbabanta sa akin, mas lalong, alam nyo, ang aso, ang isang Pilipino kapag nasusugatan yan, lalong tumatapang yan. Akala siguro na iglesia ni Manalo, porket marami sila, milyon-milyon sila, tatakutin nila yung isang tao lang. 'Di ba? Akala siguro nila, talagang matatapang na sila. Akala siguro nila talagang kung sino na sila. 'Di ba? So, ganun pa man, Ops, sandali. Epipanyo Labrador. Parang nagbabago na yung, yung tema mo ba, no? Ano yan? Nagpapahiwatig ka na makikipag-usap ka na lang ng maayos? Ano yung sabi mo? Maliban na lang kung makipag-usap ng maayos. Bakit kami pag-usap ng maayos sa inyo? Ikaw ang pumunta sa amin para makipag-usap ng maayos. Ikaw ang may kasalanan eh. Diba? Ano kasalanan namin sa iyo? Sige nga. Ang yabang mo naman na sabihin mo, maliban na kami makipag-usap sa iyo. Aba, ang galing ng takbo ng utak mo, no? Ganyan ka magmanipula sa mga tagapakinig mo. Di ba? Pag pakikinggan ka ng mga tagapakinig mo, ang galing ni Labrador, ah. Lilitaw na talaga, kami ang may kasalanan sa iyo. Ikaw ang matake sa iglesia, no? Wala. Hindi makakalusot sa amin yung mga yung mga ganyan mga style mo. Di ba? So ano pa yung sinabi mo? Pag nangagat ang aso ka nga. Tama yung sa pangbungad namin pa lang pagtawag sa iyo aso. Kasi inamin mo na aso ka eh. So ganun talaga yan. Pag ang aso masukol na, talagang lalaban yan. Lalo po pag Labrador, tapang eh, Labrador. Di ba? May Labrador bang duwag? Kaya, ganun yan siya. Pero, siyempre, hindi naman kami ang susugod dyan, di ba? Ayan, mga lagad ng batas, susugod dyan. Hindi natin alam kung anong klaseng armed forces ang papasok dyan sa'yo. Kasi wanted ka nga pala, no? May kaso kang, qualified theft doon sa, qualified theft doon sa ka ba? Negros? Saan ba yan? Mamaya, lalagay ko dyan uli. Isa lang din po masasabi ko, walang kinalaman ang ating Pangulo dito. Walang kinalaman ang sino mang mga politiko. Ito'y sariling akin. Bilang isang commentator, bilang isang Pilipinong na handang magsalita para sa mga Pilipino, ako nagsasalita.
Ayan, yan yung inaabangan ko kanina na sasabihin mo sana na naputol. Nasasabihin mo na yan, sinabi mo na walang kinalaman dyan ang PBBM, no, ang Pangulo. Walang kinalaman ang mga politiko, kundi sinasabi mo yan dahil sa iyong sarili lang. Siguro, na-advisean ka na, di ba? Siguro pinagalitan ka ba? No? Kaya, ayan, nilinis mo na yung mga pangalan nila. Okay? Ganon yan siya. Kasi nga, sabi ko nga, sa mga naunang video mo, kung ano yung lalabas sa, ano yung maiisip mo, lalabas ka sa bunganga mo para lang maipanira ka sa iglesia. Kaya, nagkakamali ka, di ba? Kukontra-kontra yung mga sinasabi mo. Ayan ngayon. Oh, di ba? Meron ka pang sinabi, no? Tatalakayin ko yung tungkol doon sa sinabi mong member ka ng Eagles at saka suportado ka ng Eagles. Kasi alam mo, yung Eagles, kilala ko yan sila. Oh. Hindi yan sila ganyang mga uri ng tao. Hindi sila susuporta sa mga taong liko ang pamumuhay, no? Sa mga taong kriminal, mga wanted, no? Kasi wanted ka di ba? May kaso ka sa Negros Oriental, no? Tobong Negros Oriental ka daw, qualified theft, no? Tapos hindi ka pa nahuhuli, ibig sabihin, tinakasan mo sila. So ayan, hindi tutulong yung mga Eagles sa mga ganyang mga tao. Kung sabi mo member ka man, mayroon diyang batas para matanggal ka diyan sa pagiging Eagles mo. Pag halimbawang lumabag ka sa tinatawag nilang Magna Carta. Meron kasi ang bylaws ang Eagles. So ayan, mga lumalabas sa bunga mo, sa susunod i-deny mo naman yan. Check yan. Okay, so tuloy pa tayo sa kabulastugan mo. No? Dahil po sa tayo ay nagmamasid, tayo ay nagmamatsyag, tayo ay nagmamalasakit sa ating bansa. No? So nakita natin, nagginagamit ng reliyon ng Iglesia ni Manalo, yung kanyang mga membro, para lamang sirain yung mga congressman natin dun sa Senado, kaya tayo nag-react. Ngayon, kung minura ko man yung pamunuan ng Iglesia ni Manalo, kulang pa yon kung tutuusin. Kulang pa yon. Hindi pa sapat yon. Kung akong tatanungin, hindi pa sapat yon. 'Di ba? Ano yung sabihin? Ba't di mo dinagdag na nakikichismis? Ganun sana, no? Nagmamasid, nakikiramdam, nakikichismis. Ganun sana dinagdag mo, no? Tapos, pinagtatanggol mo yung doon sa mga mambabatas doon. Sabi mo, dahil sa siniraan. Hindi siniraan yon. Pinaliwanag lang kung anong nangyari doon So, dyan, maliwanag na kinakampihan mo sila, pinoproteksyonan mo sila. Ibig sabihin may advice yan galing sa kanila para sa iyo. Yan siguro nagsusustento sa iyo, no? Tapos kanina dininay mo, akin ng sarili to. Wala ditong pakialam ang Pangulo at ang sinumang politiko, sarili ko. Utot mo. Bulahin mo yung mga manonood mo. Yung mga viewers mo lang bulahin mo. Pero kami, di mo kami mabubula. No? Style kasi ng mga ganyan, wala na yan. Mababaw yan, di ba? No? Yan lang takbo ng isip mo. Okay, tuloy po natin kabulastugan mo. Tapos tatakutin nila ako ngayon. Papahuli daw ako, papakulong daw ako, didimanda daw ako, ililibot daw ako sa buong Pilipinas. Gawin ninyo. Kung yan ay kasasaya ninyo. Di ba? May impluwensya kayo Mayayaman kayo Di ba? Pero ito lang ang masasabi ko. Sinasabi ko hindi ka tinatakot, no? Yung tinatakot kasi hindi totoo yung gagawin. Ito kasi totoo. Pa-filean ka ng kaso, hindi po pananakot yan, no? Tuloy po yan siya. Paghandaan mo lang, okay? Ikaw lang nagsasabing tinatakot ka natatakot ka na yata ha? Magaling lang sila kapag mahirap ang nagsasalita. Pero kapag mayaman, maimpluwensya katulad ni Digonyo, ni Sara at ng iba pa, hindi nila kaya. Atras yung buntot ng mga demonyong membro ng Iglesia ni Manalo. 'Di ba? Hindi po Iglesia ni Cristo tinitira ko dito. Dahil ang tunay na Iglesia ni Cristo, mapagpatawad, mapagmahal, at hindi po 'yan nagbabanta. At hindi po ginagamit ang impluwensya. O ngayon, paulit-ulit naman yung sinasabi mo no? Para kang sirang plaka na, 'di ba? Stagnant na yung utak mo. Ulitin ko rin, sasabihin ko sa'yo, hindi ka tinatakot. Totoo yan, papailan ka ng kaso. Saka sabihin mo, Iglesia ni Cristo, marunong maawain, no?
Paawa-awa ka na ngayon, mapagpatawad. Ano, patatawarin ka? Nako. Patatawarin ka nga doon, no? Sagutin mo muna sa yung ginawa mong labag sa batas. Sa amin, okay lang. Hingi ka ng patawad. Patatawarin ka namin. Pero yung batas, no, nauusig sa'yo dahil sa mali mo, may kasalanan ka sa social media sa communication policy. Meron ngayon, no, 'di ba? Nagmumura ka, nagtutungayaw ka, so cyber libel, paninirang puri. Meron ka pang kaso na nakaw, no? Nagnakaw ka, Richard Balihos Palacios pala pangalan mo. Natunay mong pangalan alias Epipanyo Labrador. Nag-alias ka lang kasi wanted ka pala doon sa Negros Oriental ba yan? Occidental, basta doon. 'Di ba? Yan ang mga usig sa iyo, huli. Kaya huhulihin ka. Hindi ka namin tinatakot Tsaka wag kang paawa ipik. Mahirap, pero yung mayayaman, ganon. Wala 'yon. Kung tao may kasalanan talaga, may ginawang mali, yun talaga ang usigin. Ano ka ba naman? Parang kahapon ka lang pinanganak Palibhasa kasi ganyan takbo ng utak mo talaga. Okay. Dumako na po tayo sa pinakasentro. Pinakasentro ng ating pag-uusapan ngayon. Nung isang araw, habang ako po ay nanunood ng aking yung mga nasa YouTube, Facebook, habang ako ay nag-i-scroll, meron akong nakita at nabasa. No? Nung nabasa ko yun at napanood ko, ayan. May main topic pa tayong pag-uusapan, no? Pero sa ngayon, dito ko muna puputulin ang aking vlog kasi mahaba na yung content ko. So, lalagyan natin ng ng second episode. Kasi susundan natin yung main topic mo. Alam ko yung main topic mo no? So, nag-search ka sa Google, no? YouTube, Facebook, social media. So, doon ka kukuha ng batayan mo, no? Para na naman mayroon kang bagong issue, mayroon kang bagong topic na tatalakayin. So, tungkol pa rin yan sa mga paninira, no? Sa Iglesia ni Cristo. So, alam na namin yan. So, dito, no? Kakat ko muna dito, mga guys, mga taong bayan, no? Mga caps na nanonood. Medyo mahaba na yung ating oras. So, huwag kalimutang i-like, subscribe ang channel ko. At abangan po nyo yung second round namin ni Richard Balihos Palacios alias Epipanyo Labrador. Sisiwalat natin lahat ng kaso ng tao na ito, kung ano talagang pagkatao niya at yung mga kasinungalingan niya. Okay, ganun, di ba? Open naman tayo dito di ba? So, abangan nyo po. Huwag niyong kalilimutan like, subscribe ang channel ko. Pakishare na rin po sa iba para yung iba nating mga kasama dyan, mga gustong manood is makakasubaybay ka agad. Huwag kalimutan click yung notification bell para pag upload ko, nandyan kagad sa inyong manotify ka agad kayo. Okay po, Nobs Vlogs po ulit. Magandang araw po sa ating lahat. Ingat po tayong lahat. Sabi ko nga, Nobs Vlogs, kakampi nyo sa katwiran. Salamat po.